Lumapit tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak, ng may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ipagdiwang po natin ngayon, kaisa ng buong simbahan, ang pagkamartir ni San Maximilian Kolbe. At upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan agad sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga OFW, mga tumutulong sa atin, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo kay San Maximilian Kolbe na makipagtunggalian sa kamatayan para sundin ang loob mo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, gawin mong mapagtiisan namin ang lahat ng kahirapan, alang-alang sa pag-ibig sa iyo, at buong sigasig na marating namin ikaw na siyang tanging buhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito'y padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito makikilala nilang ako'y sumasa iyo, tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga saserdoteng Levita na magdadala ng kaban ng tipan na magtuloy na sila sa ilog Jordan. Ngunit hihinto pagtuntong ninyo sa tubig. At tinawag ni Josue ang mga tao, halikayo at pakinggan ninyo ang ipinasasabi ng Panginoon, ang inyong Diyos, at sinabi niya sa mga tao, dito ninyo malalaman na sumasa inyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeo, ang kaban ng tipan ng Panginoon, ang Panginoon ng sangkalupaan ay mauunang itatawid ng ilog Jordan. Kapag ang mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan ay tumuntong sa tubig, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar sa hulo. Sa pangunguna ng mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan, umalis ang kampamento, ang bayang Israel, upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan, ang mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan, tumigil ang agos sa hulo, at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng Sartan. Samantala, ang agos na pababa sa dagat na patay,
Sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang buong Israel. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan. Samantalang tumatawid sa ibayo ang buong bayan, tuyo ang nilalakaran nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas, nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula na noon, ang lupaing Huday naging dakong banal, at yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Alleluia. Ang dagat ng tambo, nang ito'y makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog ng Hordan, noon ay humimpil. Maging mga bundok, katulad ng lupa, ay pawang nanginig, pati mga burol, nanginig na parang tupang maliliit. Alleluia. Ano ang nangyari? At ikaw, o dagat, wala ng daluyan. Ikaw naman, Hordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara, at ang mga burol, natakot na parang maliit na tupa. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon po kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan po niyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at pabayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, pinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagtamtam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't pinatawag siya ng hari, ikaw napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin, nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi niyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus sa mga bagay nito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Hordan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak
At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa mahirap gawin ay ang magpatawad. Magpatawad ng taong nakasakit sa atin. Madalas kahit sino pang kumausap sa atin, patawarin mo na. Ayaw natin talaga. Ano kaya kung ang Diyos mismo ang kakausap sa atin? Father Fidel, patawarin mo na. Tayo kayo tatanggi pa. Tingnan po ninyo ang Amerika. Kapag may mga nag-aaway na mga bansa, ang namamagitan ay ang Amerika. Hindi ko alam kung anong klaseng pamamagitan ito, pero in fairness, kapag namamagitan ng Amerika, ang mga bansang nag-aaway nakikinig sa kanya. Isa sa mga dahilan, makapangyarihan ng Amerika. So pag sinabi ni President Donald Trump sa Russia, sa Ukraine, migil kayo, ceasefire na kayo. Nakita nyo kahit paano sumusunod sila. And so I wonder, kung ang Diyos na napaka-makapangyarihan sa lahat, ang siyang kumausap sa atin na patawarin na natin ang nagkasala sa atin. Tumanggi pa kaya tayo? Magmatigas pa kaya tayo? Ito actually ang ginagawa sa atin ngayon ng Panginoon sa ating narinig na Ebanghelyo. Kinakausap niya ang bawat isa sa atin na magpatawad na. At para dito, binibigyan pa niya tayo ng isang talinghaga. Talinghaga tungkol sa isang hari na pinatawad ang may utang sa kanyang napakalaking halaga na sumisimbolo sa ating lahat. Ha? Yung may utang dito sa hari ng 10 milyong piso ay sumisimbolo sa bawat tao. Ganon katindi ang kasalanan natin. Tingnan po ninyo sa Romans 3:23, ang sasabihin doon, all of us have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala at hindi karapat-dapat sa kaliwalhatian ng Diyos. Lahat tayo sa totoo lang, deserve natin ang mapunta ng impyerno kung hindi namatay at muling nabuhay para sa atin si Kristo. Tingnan nyo rin yung Romans 6:23. The wages of sin is death. Ang katumbas ng ating mga pagkakasala ay kamatayan. Sa totoo lang. Oh yes, hindi tayo tulad ng iba. Kung iisipin natin yung mga naging pagkakasala nila, pwede mong ikumpara yung sarili mo sa nagkasala sa'yo. At least hindi ikaw ang gansyo, nanloko, nangalunya, nagnakaw, pumatay. Pero wag po nating iisipin na wala rin tayong malaking kasalanan sa mata ng Diyos. Kung hindi para sa atin, namatay at muling nabuhay ang ating Panginoon Jesus. Kung hindi nag-initiate ang Diyos, napatawarin tayo. Hindi natin pag-uusapan ito. Hindi ka magagawa ng kasalanan ng kung sino man ang nagkasala sa iyo sapagkat in the first place, wala na tayo dapat sa mundong ito. Ganon katindi ang kasalanan natin at ganon katindi ang kaparusahan para sa atin. Pare-pareho tayo. So kinakausap tayo ng Panginoon ngayon na magpatawad ng ating kapwa-tao at dito tayo dapat manggaling. Ito dapat ang maging punto de vista natin. Ito dapat ang paghugutan natin ng dahilan upang ang kapwa natin ay patawarin natin. Manggaling tayo sa punto de vista sa estado na tayo rin ay makasalanan, na tayo rin ay may malaking kaparusahan na dapat sanay sa atin kung hindi namatay ang ating Panginoon para sa atin. Lagi nating iisipin yan. Lagi nating pakakaisip at isa sa puso yan kapag hirapan tayong magpatawad ng kapwa natin. Nung isang araw po ay umuwi ako sa amin at nung gabi naisip kong dalawin yung kapatid ko at ang pamilya niya na malapit lang naman po sa amin, few minutes away lang. Kaya ang sabi ko po dun sa tao namin, pakihantay na lang ako dun sa gate para pagbalik ko, nabuksan niyo ng gate para sa akin. Totoo po, wala pang 20 minutes, bumalik na ako. Kaya lang wala dun yung tao namin. Busina na ako ng busina. Ang lakas na ng busina ko, ang haba pa. Nakakahiya sa mga kapitbahay sapagkat by that time, gabi na, siguradong may natutulog na. Wala pa rin yung tao na. Inis na ako. Kasi nga po, nagkukos na ako ng traffic eh. Malit lang po kasi yung daan doon sa lugar namin. Hindi na makadaan yung nasa unahan ko, pati yung nasa likod ko. So napwersa na ako na mag-move na para maiwasan na yung traffic. At para yung nasa likod ko, makaabante na. Sa kakahanap ko rin ng pagmamani-obrahan. Nalayo na ako. Nabusinahan pa ako ng mga sumusunod sa akin. So na-misinterpret ko. Mas nainis ako dun sa tao namin. At ganun nga, nag-GC na ako dun sa pamilya na sabi ko, huwag niyo muna sa akin papaharapin yung tao namin kasi nais ako. Bago ko matulog yun, nagte-text na yung mga kapatid ko, ay sorry daw, sabi ng tao namin. Hindi ko pinapansin, bubwisit ako. Naisip ko kasi, ano ba naman?
Sinabi ko na babalik ako. Few minutes lang. Kung ako yun, maghihintay ako. Baka hindi ko na isara yung gate Nandun na lang ako. Nandun naman ako nagpapantay Kaya, you see, kung paano yung nagiging tingin ko noon sa sarili ko, regarding myself as above Him, as smarter than Him, as more righteous than Him. And that made it more difficult for me to forgive Him. Hanggang sa nabasa ko nga po itong gospel reading dahil kinakailangan kong magnilay. Dito naging maliwanag agad ang sampal ng Panginoon sa akin habang kinakausap niya ako sa pamamagitan ng pagbasa na ito. Kaagad-agad na-realize ko yung punto na sinasabi sa akin, sa atin ng Panginoon, na kapag kailangan nating magpatawad, huwag tayong manggaling sa estado na napakataas natin, na parang hindi tayo nagkakamali kahit minsan, na parang hindi rin tayo nagkakamali paulit-ulit. Manggaling tayo sa lugar na alam nating nagkakasala din tayo at paulit-ulit tayong pinapatawad ng ating Panginoong Jesucristo. Doon tayo manggaling para mas madali nating mapatawad ang kapwa natin. Kaya iyon, nung umaga, bago ko umalis, kasi hindi ko makita, natatakot yata, pinabigyan ko na ng pera. Sinyalis yun na siya napatawad ko na. Yun nga lang, medyo napamahal pa yung pagpapatawad ko. Joke lang. Pero kung tutuusin, mas mahal ang ipinatawad ng Panginoon na utang ko, ang kasalanan ko. At yun ang dapat kong laging isipin para sino man ang magkamali sa akin, mas maging madali para sa akin nang siya ipatawarin. Ito rin po sana ang biyayang hilingin po natin, Lagi nating iisipin na kinakausap tayo ng Panginoon na patawarin ng kapwa natin. Ang Panginoong pinatawad ang malaking kasalanan natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat alam niya ang pinagdadaanan. ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo. Panginoon, tulungan mo akong makapagpatawad mula sa estado ng hindi pagmamataas, kundi pagpapakumbaba. Matanggap ko nawa ang sarili ko na ako'y pinatawad mo rin ng malaki. Kahit sa pakiramdam ko ay maliit lang, kaunti lang ang kasalanan ko. Tulungan mo akong maging totoo sa sarili ko. Tulungan mo akong aminin na ako man ay paulit-ulit nagkakasala sa iyo. Pero sana'y tulungan mo rin po ako na wag maloko, wag masaktan uli ng mga nagkakasala sa akin at pinapatawad ko. Tulungan mo akong wag maabuso. Tulungan mo akong maging tulad mo, maging mabait, mapagpatawad, pero hindi naabuso. Hallelujah! 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 Pasalamatan siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Sa atin. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang
tayo ay kunin, tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kapag hinihingan tayo ng Panginoon na tayo magpatawad, hindi lang yan para sa dapat nating patawarin. Ito rin ay para sa atin upang makalaya na tayo sa sakit na nararamdaman natin, at tayo na nga ang nargabyado, tayo pa ang nasasaktan habang panahon na nagkasala sa atin, habang pwedeng din na tayo iniisip ng mga nagkasala sa atin. Kahit maging mabait na ba din tayo sa ating sarili, patawad na tayo at ipagpasa Diyos na natin ang kasalanan sa atin. Nakatarungan naman ng Diyos siya ang gaganti para sa atin, sa paraan niya, sa panahon niya. Maniwala ka. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparalan sa unang-unang, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukar ang galak ko, pagkat aking inibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay sa iyo ngayong ginugunita ang banal mong martir na si San Maximilian Kolbe, na hindi naihiwalay ng anumang pang-akit na talikdan ang pakikiisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Maximilian Kolbe ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko habang pinagdarasal ang ating mga mahal kakilalang yumaong. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, San Maximilian Kolbe, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdam. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan ko, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoon, iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kairo po ng puso kong ito, sadya kitang nalimot sa salay na lugmo. Gayon pa man katulad ko'y inibig mo pa rin. Ninais mong maibalik ako sa iyong piling. Kahit tanging anak iyong ibinigay sa aking kaligtasan, buhay niya'y inalay. Dahil ikaw, Ama, ay Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, hinihiling namin sa pagtulad namin sa katatagan ni San Maximilian Kolbe, kami naway paging dapating magkamit ng kandipalang walang maliw para sa pananatiling matapat sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya'y nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa maraming mga simbahan at ma-maintain po natin ang ating simbahan, mapagawa po ang mga dapat pang paggawa. Pero konti na lang, mas marami po tayong tinutulungan. Salamat po. Panginoon na po ang bahala sa inyo. Yan po ang lagi naming dasal dito. Personally, yan ang lagi kong dasal para sa inyo. Alam ng Panginoon kung sino kayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret.